Buti pa ang Sixers mula sa ibaba, unti-unti nang umaakyat. Norman Powell parang superstar maglaro at Warriors. Si Steve Kerr pala ang nakatulog laban sa Cleveland. Inalis ang momentum ni Curry. Dapat si Moody ang ibinabad. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original top brand watches, mabibili lamang sa halagang 1,100. I-click lang ang link sa comment section. Si Norman Powell ay nakapagtala ng 35 puntos habang si James Harden ay nagtagumpay sa mga free throw na may natitirang 17.9 seconds upang talunin ng Clippers ang New Orleans Pelicans 116-113 nitong Martes ng araw. Sa kabila ng pagtatangka ng Pelicans na natalo sa huling 10 sunod na laro at 19 sa huling 20 itabla ang iskor, mautak ang nagawa ni Harden para mag-foul kay Yves Missi, subalit nabahiran ng kanyang mintis na free throw na maaaring nagtabla sa iskor na 114 sa natitirang 4.3 seconds. Ito ang kanyang mahusay na laro. Mayroon kaming tibay at tapang, sabi ni Powell sa isang panayam pagkatapos ng laro sa FanDuel Sports Network. Marami kaming mga player na may mataas na IQ sa laro at kayang alamin kung paano ito nilalaro. Naging matatag kami, lalo na sa huling bahagi. Nakuha namin ang mahahalagang stops, pinilit silang mag-take ng mahihirap na shots, kinuha ang rebound at gumawa ng mga play offensively ng kinakailangan. Halos buong laro ay nangunguna ang Pelicans at hindi kailanman naging leading ang Clippers ng higit sa 4 na puntos. Si McCollum ay nakapagpasok ng 8 3-point shots at nanguna sa Pelicans na may 33 puntos. Sina Murphy at Herb Jones ay parehong may 18 puntos habang si DeJounte Murray ay nagdagdag ng 13 puntos, 10 rebounds at 6 na steals. Si Powell ay nakapagtala ng hindi bababa sa 25 puntos sa ika-6 na magkakasunod na laro, ang pinakamahabang streak sa kanyang karera para sa isang player na minsang itinuturing na limitado sa scoring. Ang UCLA alum ay pinili bilang number 46 in 2015 NBA Draft for Milwaukee. At agad na na-trade sa Toronto, siya ay nanalo ng kampyonato kasama ang Raptors bago nakuha ng Trail Blazers noong 2021-22 season. Na-trade si Powell sa Clippers noong 2022 season. At nakapagtala ng double figure scoring para sa team. Ngunit hindi pa siya nakakatanggap ng NBA All-Star Honors. Sa ibang balita naman, nakakuha ang Sixers ng isang bihirang madali at komportableng panalo nitong Martes ng araw sa Portland sa isang 125-103. Natagumpay laban sa Trail Blazers, umabot na sa 4 ang kanilang winning streak at umangat sa 13-17 ang kanilang record ngayong season. Si Joel Embiid ay nagtala ng season high na 37 puntos at 9 na rebounds. Si Tyrese Maxey naman ay nag-ambag ng 23 puntos. Ang dalawang bituin ay naging napakahusay. Ang kanilang pinagsamang 60 puntos ay nakuha lamang sa 34 shots from the field. Nagbigay si Kelly Oubre Jr. ng 15 puntos mula sa 6 for 10 shooting, 5 rebounds at isang career high na 8 steals. Isa na lang ang kulang upang matapatan niya ang all-time record ng Sixers para sa steals sa isang regular season game. Susubukan nilang ipagpatuloy ang panalo sa West Coast laban sa Kings sa Huwebes ng araw. Hindi naging maganda ang simula ng Sixers sa unang ilang minuto. Ang attempt ni Maxey para sa 3-pointer ay halos pumasok ngunit lumabas, sablay ang layup ni Paul George at hindi nakuha ni Embiid ang 2 foul calls na inaasahan niya. Sa wakas, binasag ni Caleb Martin ang scoring drought gamit ang isang corner 3. Mabilis nakakuha si Maxey ng steal na ginagawa niya sa bawat laro ngayong season at mabilis na tumakbo para sa isang end-one layup. Nakalikha ang Sixers ng 5 turnovers mula sa Blazers sa loob ng wala pang 5 minuto. Ang reigning Eastern Conference Player of the Week na si Maxey ay naging pinakamahusay na manlalaro ng Sixers sa unang quarter, nagtala ng 11 puntos sa 3 for 5 shooting. Halos 11 minuto siyang naglaro sa unang bahagi at dahil sa bihirang pagkakataon na makapanood ng blowout win mula sa bench, nagtapos siya na may 36 na minuto ng paglalaro. Ang consistent na production ni Maxey ang naging sentro ng 10-3 run for Sixers for their last 13 games. Anong masasabi nyo ngayon sa Sixers mga kaibigan? Sa sumunod naman, matapos ang nakakahiya nilang pagkatalo sa mas maaga ngayong season, muling hinarap ng Golden State Warriors ang Cleveland Cavaliers nitong Martes ng araw.
Sa loob ng mga unang 12 minuto, ipinakita ng Warriors na kaya nilang makipagsabayan. Ngunit sa huli, muling tinalo ng Cavs ang Warriors 113-95 sa pangunguna ng former Warriors assistant coach na si Kenny Atkinson. Ang starting backcourt ng Cleveland na sina Darius Garland at Donovan Mitchell ay nagtala ng pinagsamang 48 puntos, habang ang duo ng Warriors na sina Steph Curry at Dennis Schroeder ay nagtapos na may kabuuang 23 puntos lamang. Ang 3-point shooting ng Cleveland ay nagbigay ng malaking bentahe, may 27-point lead versus Warriors, isang kalamangan na mahirap habulin. Ito ay sa kabila ng 16 na higit na free throw attempts ng Warriors at 11 mas kaunting foul na tinawag laban sa kanila kumpara sa Cavs, bagay na ilang beses ipinunto ni Bob Fitzgerald. May ilang positibong bahagi mula sa mga batang manlalaro ng Warriors. Si Trayce Jackson-Davis ay nagtala ng 16 na puntos at isang career high na 16 na rebounds. Ginawa niya ito sa kabila ng kaharap ang malakas na frontcourt ng Cavaliers na sina Jarrett Allen at Evan Mobley na may pinagsamang 19 na puntos at 16 na rebounds lamang. Bagamat natalo muli ang Warriors laban sa Cavaliers ngayong season, ang mga pagpapakita ng potensyal mula sa mga batang manlalaro tulad ni Jackson Davis ay nagbibigay ng pag-asa para sa hinaharap. Si Moses Moody ay nagtala ng 19 na puntos sa loob lamang ng 21 minutong paglalaro mula sa 7-for-8 shooting at 3 sa kanyang 4 na 3-pointers ang naipasok. Para sa mga tagahanga ng sports sa Bay Area na nakapanood din ng pagkatalo ng San Francisco 49ers sa Detroit Lions ngayong araw, nakakatuwang malaman na may isang batang manlalaro na may pangalang Moody na magaling mag 3-pointer. At siya dapat ang naibabad ni Kerr kumpara kay Hield at Waters na may pinaghalong 1 of 14 shooting. Si Jonathan Kuminga naman ay nagtala ng 18 na puntos at 10 rebounds at nakapunta sa free throw line para sa 14 na free throws, bagamat 4 for 15 from the field. Hindi siya nag-turnover at 18 na puntos mula sa 15 field goal attempts ay maayos na pamantayan para sa Warriors. Nanguna ang Warriors sa 27-26 pagkatapos ng unang quarter, ngunit nagkaroon ulit sila ng isa sa pinakamasamang offensive quarters ng season, nagtala ng 11 punto lamang sa ikalawang quarter. Ito ay bahagi ng 42-16 Cavaliers run na nagbigay sa kanila ng 23-point lead, 4 na minuto sa ikalawang quarter. Sa pagtatapos ng ikatlong quarter, may 18 puntos na kalamangan ang Cavaliers. Hindi lang ang opensa ang tila natutulog noong second quarter, gayon din si head coach Steve Kerr. Sina Steph Curry at Draymond Green ay lumabas sa laro sa natitirang 7 minutes and 9 seconds in second quarter nang leading ang Warriors ng 1 puntos. Bumalik lamang sila sa laro na may 38 segundo na lang ang natitira sa kalahati matapos tumayo sa scorer's table ng halos 4 na minuto habang naghihintay ng stoppage na hindi dumating. Nang bumalik sina Curry at Green, may 8 puntos ng kalamangan ang Cleveland. Ang isa pang palatandaan ng sirang opensa, ang kabiguang makapuntos mula sa turnovers. Hindi nakapuntos ang Golden State mula sa 11 turnovers ng Cleveland noong first half. Hindi rin nila na-convert ang 3 second quarter offensive rebounds, kabilang ang mga sablay na tip-ins ni na Buddy Hield, Jonathan Kuminga at Trayce Jackson-Davis. Ang pinaka nakakahiya na bahagi ng pagkatalo ay nang si former Warriors two-way player Ty Jerome ay nakapuntos ng malalaking shots at nagtalo sa depektadong bench ng Warriors sa miserable nilang second quarter. Sa play na ito, nakikita na ang frustration ni Curry, hindi lang sa opensa ngunit pati na rin sa depensa. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.